Minamahiniling ko lahat na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadali ating mga aral ng beloved preacher, Willier Noel. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Ray Santos. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sama-sama po tayong dumalangin. Praise the Lord. Opo dakila at mapagpala naming Diyos, ang banal na sa langit. Sa makapangyarihang pangalan na aming pinakamamahal na Yesu Kristo, sa mga unang bungang panalangin ng beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, maraming salamat, mahal Panginoon, sa pagkakataon nito, sa lahat ng iyong kabutihan, kadakilaan, kaganan loob. Higit sa lahat sa iyo, walang kupas na katapatan mo sa iyong mga dakilang pangako. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa paglangis mo sa unang mga bahagi ng iyong banal na gawain, simula sa mga papuring awiting joyful and soul and song. Sa mga pinagpalang buhay na patutuo na kung saan, mahal Panginoon, tunay na buhay ka sa aming mga buhay. Maraming salamat din, mahal Panginoon. Higit sa lahat, mahal Panginoon, sa mga papuring award tinalay ng Jesus Finance, Generation Choir, maging sa musician. Maraming salamat, mahal Panginoon, higit sa lahat sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy mo pinapadala sa aming kalagitnaan, mahal Panginoon. Hallelujah. At bago lahat, sa paghayag, pag-aaral ng banal na salita sa ganang akin, mahal Panginoon, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po kami umaasa, mahal Panginoon. Itago mo po ang iyong abang likod sa iyong likuran. Ang iyong kalwalatian mahayag sa akin, mahal Panginoon. At sama-sama namin sinasaway lahat ng uri na adlang sa aming kalagitnaan. We bind the power of darkness and Philippine cast out. We rebuke and reject all the works and presence of evil in this place. In Jesus' powerful name. Hallelujah. Dear Lord, bless your word. Hallelujah. Anoint your servant with knowledge and wisdom. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bago tayo magpatuloy, nais ko muna pong ialay or giving the highest honor, praise, and worship and majesty in thanksgiving to our loving God and Savior, our dearest Jesus. At ako po ay nagpapaabot. Greetings and good afternoon, a blessed good afternoon po to our dearly beloved parents of the Lord, sa ating binamahal, kinagalang na magulang sa mahal Panginoon, sa kanilang mga banal na katuruan na patuloy po natin naalala, ginugunita, mga minamahal hanggang sa mga oras na ito. At isang mapagpalang hapon na rin po, aking pinaabot paggalang, pagrespeto sa beloved children, beloved grandchildren, beloved in-laws, and beloved ministers. A blessed good afternoon po. At sa lahat po nating beloved preachers, beloved pastoral workers, sa panguna po natin beloved ordained preacher, the assets in this beloved family, in-laws. At sa lahat po na ginagamit sa banal na gawain natin pinakamamahal na Panginoon, isang mapagpalang ating hapon po sa inyo lahat. Amen. Maging sa ating live webcast viewers online na nakantabay ngayon, isang mapagpalang hapon po aking pinabot sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen. At tayo po ay pinagsama muli sa hapong ito. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. At usan natin ang Mateo 7, talata po ay 7. Mateo 7, talatay 7. Ito mo pagkasabi, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kasumpong, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Amen. Amen. God bless you, beloved brother. Praise the Lord. Sabi po na ating nabasa, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Mga minamahal,
Maraming tao nagsasabi na naririnig ko po, o paano ba inaakit natin sa ating buhay ang pagpapala? Paano ba ako suswertihin o maging blessed? Maraming tao ngayon nagtatanong, paano ba ako magiging blessed o suswertihin? Mayroon na po akong mga naririnig na ganyan, mga minamahal, o maging Kristiyano na. Sabi nila, para bang mailap sa akin ang kapalaran. Bakit sa iba, ang dali-dali lumapit ang pagpapala? Yan ang maraming katanungan. Minsan may narinig po akong Kristiyano na ganun po yung kanyang kaisipan. Ang pagpapala, mga minamahal, na-attract yan sa pamamagitan na palagi tayong nakangiti. Isa po yan sa faktor na na-attract natin ang blessing. Amen? So, pag sinuri natin, mga minamahal, ang mga buhay-buhay, ang pamamaraan ng kanilang pamumuhay ng mga tao na may tuturing na mapalad, pinagpala o blessed, may mga common denominator po yan. Nakikinig ba tayo, mga minamahal? Pag sinuri po talaga natin ang buhay-buhay, o kahit ang buhay natin, ang pamamaraan, ang pamumuhay ng mga tao na maituturing siya'y talagang pinagpala. Siya'y blessed, mga minamahal. Nakalagay po yan. Makikita po natin yan dito sa Bible. Mayroon mga common denominator po yan. At nasa Bible mismo ang susi kung paano ang tao magiging blessed o maging pagpapala. Kaya nga po, mga minamahal, ang ating topic ngayon is attract blessing. Amen. O yung Christian discipline, subtopic po natin. Buksan natin, mga minamahal, sa 2 Timothy chapter 2, verse 21 hanggang 22. Ano po ang sinasabi ng Bible? Second Timothy chapter 2, verse 21 hanggang 22. Sa aklat ng Timoteo, 2, 21 at 22. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. 22. Datapwat layuan mo ang masamang pitan ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ang mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal. Isa po ito sa nakaka-attract ng blessing, mga minamahal. Sabi nga po ng Bible, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master use, and prepared unto every good work. Praise the Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal, kaya kailangan, bilang mga anak ng Diyos, mananampalataya na mahal Panginoon, be clean and tidy in your body and surrounding. Bakit, mga minamahal, kailangan na tayo laging malinis, tidy, o in your body and surrounding, mga minamahal? Bakit? Yung ating katawan, yan po ay pinanananghan ng templo o ng Espiritu Santo.
Alam natin mga minamahal, God is a God of cleanliness. God is a God of beauty. Yan ang sabi ng Bible, mga minamahal, God is a God of tidiness and cleanliness. Dapat malinis at malinis din ang ating katawan at kung paano laging malinis ang ating espiritu, ang ating laging malinis ang ating espiritu at ang ating kapaligiran, mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, napakahalaga po yung kalinisan. May kasabihan, cleanliness is next to godliness. Can you say praise the Lord? At kung paano laging malinis ang ating espiritu, ang ating kapaligiran, kung ikaw ay marumi, burara sa iyong katawan. Siyempre, tinatamad ka, mga minamahal. Wala kang gana, wala kang energy. So, kailangan, mga minamahal, laging malinis ang ating katawan. Praise the Lord. So, sabi rito, mga minamahal, be ready for every good works, which is to be also ready. Equivalent po ito, mga minamahal, to be ready to become an instrument and a channel of blessing, mga minamahal. Kapag ikaw ay mananatiling malinis, nakakaaya-aya sa paningin ng Diyos, ay nakahanda ka lagi na maging instrument and a channel of blessing, mga minamahal. Kaya nga, ang kalinisan ng katawan, ng pamumuhay, ng kapaligiran at kaayusan nito kasama sa pag-attract ng pagpapala. Can you say praise the Lord? So po, isa yan, mga minamahal, sa nag-a-attract ng pagpapala. Be clean and tidy in your body and surrounding. Sa po yan, mga minamahal. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 14, ang talatay 40, mga minamahal, basahin natin. Unang Korinto, 14:40, ito mo pagkasabi. Datapot gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ng lahat ng mga bagay. Amen. God bless you, beloved brother. Kailangan, mga minamahal, maayos ang lahat ng bagay ng buhay natin, mga minamahal. At mga gamit. Sabi ng ating nabasa, let all things be done decently in order. So bilang tayo po ay naglilingkod sa Diyos, mananampalataya, believers, be orderly and organized. Can you say praise the Lord? Dapat ganun po yung pamumuhay natin. Maayos, organized. Tayo binago na naman, Panginoon. Inayos na yung ating buhay natin magulo. Marumi yung ating pamumuhay. Ngayon, tayo pinagpala naman, Panginoon. Tinawag ka, pinili, iniligtas ka. Binago ang iyong buhay, pinaghimalaan ka, pinagpala ka. Dapat ang buhay po natin be orderly and organized. Can you say praise the Lord? Yung po ang sabi ng ating nabasa, our God is a God of order. God is in us in spiritual life, spiritual worship, and also in a practical life, is a God of order. Pwede ba natin palakpakan naman ng Panginoon? Lahat magsabi, praise the Lord. Mayroong mga order, mga minamahal. Kung ating mapapansin dito sa ating bansa, mayroong 2 season yan, mga minamahal. Yung tinatawag na winter and summer season. So, kailangan magkaroon ng weather changes. Kapag mayroon pong weather changes, mga minamahal, yan nagkakaroon po ng order yan. O ating alamin sa Amerika, may mga maraming season, winter
summer, spring, and autumn season. May change lang po yan. May changes lang po, kaya parang magulo. Pag na-establish na, may changes na yan, mga minamahal. Amen. Kaya ang buhay po natin bilang Kristiyano, kailangan be orderly and organized. Ano sabi ng unang Korinto, Kapitulo 14:33, basahin natin mga minamahal. 1 Corinthians chapter 14, verse 33. Ano po sinasabi? For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. So Lord, ito man ay nasa kaitaas-taasan, spiritual na bagay, hanggang sa kaliit-liitang practical aspect ng ating pamumuhay, hindi magulo, maayos, at mayroon sistema. Amen. Yan po, ibig sabihin nun, be orderly and organized. Ganyan dapat yung ating pamumuhay sa harapan ng mahal Panginoon, sapagkat tayo nga po ay sinipirit na sa magulong pamumuhay. Dati, yung buhay natin magulo, walang contentment, walang satisfaction. Ngayon, inayos ng Diyos na yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dito po sa Marcos 11:24, basahin natin. Ano po ang sinasabi? Sa Ebanghelyo ng Marcos 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisambalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Amen. God bless you, brother. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa atin pong paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Mula nung tayo tumanggap sa mahal ng Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, nabautismuhan tayo sa pangalan ni Jesus, na bago yung ating buhay. Sabi ng Bible, if a man be in Christ is a new creature. Sa ating buhay bilang mananampalataya, ito po yung pinakamalaking privilege na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya nga, ang nais ng mahal Panginoon sa pamumuhay natin ngayon, mula nung ikaw tumanggap sa mahal Panginoon, mula nung ikaw naglingkod sa Diyos, napakaraming pagpapala, napakaraming pribileyo ang ibinigay sa iyo. Ito yung pinakamalaking privilege na ibinigay ng Diyos sa lahat ng mananampalataya. So anong kailangan natin gawin? Be always positive, think positive, be optimistic. Maging positibo tayo palagi, mga minamahal. Can you say amen? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng ating mga iniisip, sa lahat ng ating ginagawa, be positive. Think positive. Tuwing tayo ay nag-iisip ng mga negative, ng masama, at nakakatakot, at nakaka-discourage, mga minamahal, dapat mayroon tayong option na ang kabaliktaran ng iyong isipan, imbes na nakakatakot, mga minamahal, ang isipin natin ay nakaka-encourage. Kabaliktaran ng iyong isipin, dapat may pananalig, pananampalataya, pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, faith, yung pananampalataya, mga minamahal, dapat laging 100% yan. Imbes na isipin na nakaka-discourage, isipin mo yung nakaka-encourage. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya nga yung Mark 11:24, yun po yung, tandaan po natin yan, yun po yung pinakamalaking pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. This is a full of meaning. Lahat ng hinihingi mo sa Diyos ay magiging sayo. At mapapasayo. Kung nananampalataya tayo.
but thoughts, words, and attitude or kilos, they are prayers too, mga minamahal. Because prayer is the statement of our faith. Can you say, praise the Lord? When you ask and pray, will be given to you. Lahat ng lumalabas sa iyong isipan na panalangin, mga minamahal, yan po ay nag-a-attract ng pagpapala. Praise the Lord. Nakikinig ba tayo, mga minamahal? Isa sa anak ng ating beloved parents in the Lord, nabasa ko yung kanyang passage message. Mga minamahal, there's power in prayer. Sabi niya, there's power in prayer. Totoo po yan, mga minamahal. May kapangyarihan sa panalangin. Kaya ang bawat panalangin ng mga anak ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, diretsong-diretso po yan sa langit. Lahat po yan napapakinggan ng ating dakilang Diyos.